This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang umaga, my dear brothers and sisters. Kumusta kayo? Ito po si Brother Dave ulit. And tayo po magsama-sama para mag-aral sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Naranasan mo na ba na kinwestiyon o pinagtawanan ka dahil sa pananampalataya mo kay Jesucristo? Paano natin may pagtatanggol ang katotohanan ng may pagmamahal at lakas ng loob? Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 71, dito matutunan natin ang title na May Pagtatanggol Ko ang Katotohanan sa Pamamagitan ng Pagbabahagi ng Aking Patotoo. Sa panahon ni Joseph Smith at Sidney Rigdon, malinaw ang tagubilin ng Ama natin sa langit. Huwag matakot sa pintas ng iba, kundi magpatotoo ng buong tapang. Tulad sa Bagong Tipan, madalas pinuna ni Jesus at ang kanyang mga alagad, pero hindi sila umatras sa pagbabahagi ng katotohanan. Sabi sa Pedro chapter 3 verse 15, kundi igalang ninyo si Kristo bilang Panginoon sa inyong mga puso. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol ang inyong pag-asa sa sinumang magtanong. Ngayong panahon, sa social media, trabaho o eskwelahan, maraming nagdududa sa ating paniniwala. Pero ang panawagan ni Kristo ay pareho pa rin. Ipahayag ang ating patotoo ng may kababaang loob at katotohanan. Halimbawa, may isang binata na nahihiya mag-post tungkol sa pananampalataya niya sa Facebook. Isang araw, naglakas loob siya at nagbahagi ng simpleng karanasan kung paano siya tinulungan ng panalangin sa problema sa pamilya. Hindi niya inasahan na marami ang nag-message sa kanya, nagsasabing na-inspire sila at naramdaman ang pag-asa. Minsan, ang maliit na hakbang ng tapang at simula ng malaking pagbabago. Sa mundo ngayon na puno ng ingay at negatibong opinyon, kailangan natin ng higit na kababaang loob at katatagan. Ang solusyon ay ang manatiling matapet. Ang solusyon ay manatiling malapit kay Kristo. Basahin ang kanyang salita at ipanalangin ang mga bagay ayon sa Espiritu Santo para makapagsalita tayo ng may kapayapaan. Alam ko na kung tapat tayong magbabahagi ng ating patotoo, palalakasin tayo ni Jesucristo. Hindi niya tayo iiwan at pagpapalain niya tayo ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Mga minamahal kong kapatid, magandang araw sa inyo. Napakaganda po ng ating topic ngayong araw na ito, na yung ating patotoo ay isa siyang instrumento para na ipalaganap sa buong mundo ang pagmamahal ng ating Ama sa langit at ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Katotohanan na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, malalaman natin ang lahat ng bagay na ibibigay niya sa takdang panahon. My dear brothers and sisters, sa buhay natin, di ba parang nahihiya tayo magbahagi ng ating patotoo. Minsan dahil sa mga kakulangan din natin bilang tao. Dahil minsan sa mga weaknesses natin, takot tayo or minsan nag-aalinlangan tayo, baka sabihin ng iba, hindi, kilala kita. Huwag ka na mag-share ng testimony mo kasi kilala kita. Hindi ka ganyan. Di ba? Binabalik nila kung ano yung mga nakaraan mo, ano yung pag-uugali mo. Pero alam mo sa sarili mo na hindi yun hadlang para na hindi ka magbahagi ng patotoo. Kasi walang individual sa mundo na makapagdikta
kung ano ka magiging. Pero ikaw yung sa sarili mo, alam mo na yung pagbabago ay para sa lahat. Huwag tayong mahiya na mag-share ng ating testimony sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa ating mga kakilala o mga taong na nasasalamuha o bago pa lang natin nakikilala. Tulad ng mga full-time missionaries, naglalakad sila sa mga taong hindi pa nila nakikilala at nakikilala. Parati sila nagbabahagi ng kanilang patotoo. Kasi po napakaganda po na sa simpleng bagay, gamit ang social media or text or chat, makapag-share tayo ng ating testimony. Hayaan natin yung mga negatibong tao kasi hindi natin alam, baka may isang tao na nakikinig or na touch ng banal na espiritu na hindi natin namalayan na may natulungan na pala tayong mga individual. Sabi nga sa 1 chapter 16 verse 33, "Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan." Tulad nga ng sabi niya na na yung mundo na ito, magkakaroon tayo ng kapigatian. Pero sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Tumingin lang tayo sa ating Ama sa Langit. Tumingin lang tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin sila. Huwag tayong tumingin sa mundo dahil dito makakatanggap tayo ng kapigatian, ng pasakit, ng paghuhusga sa ibang tao, even sa ating mga pamilya. Pero sa ating Diyos na mahal tayo, doon tayo huhugot ng lakas. Dahan-dahan sa buhay natin, baguhin natin yung mga ginagawa natin, baguhin natin yung mga pagkakamali natin, baguhin natin yung mga kakulangan natin. At humingi tayo sa ating Panginoon ng lakas na mapagtagumpayan ito. Humingi tayo ng tulong. Humingi tayo ng tulong niya na siya yung magiging kamay para na dahan-dahan maisaayos yung ating pamumuhay. Dahan-dahan masaayos yung ating sarili. Dahil mahal niya tayo, papapakinggan niya tayo. Lalo na yung ating desire, yung ating kagustuhan na magbago, yung ating kagustuhan na mapaunlad ang ating buhay. Sabi niya pa nga dito na lakasan natin ang ating mga loob dahil dinaig niya na yung salimutan. Pinakita ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang halimbawa sa mga panahon ng mga temptasyon, mga kahinaan. Naging malakas siya at dinaig niya ito. Isa siyang perpektong halimbawa na lahat tayo kaya din natin na maabot. We were striving and we were striving na maging mabuting tao araw-araw. Dahan-dahan, every time na magkamali tayo ulit, maglakad, patuloy sa ating journey, paglalakbay sa buhay na ito. Pagkasama natin siya, maramdaman natin yung gaan sa ating mga puso. Yung pagmamahal niya ay sapat para magpatuloy tayo. Alam ko po sa aking puso na lahat tayo may kanya-kanyang mga struggles sa buhay. Hindi ko lang matanto yung aking struggles ay mas malakas or mas malaki sa inyong mga pinagdadaanan ngayon. At yung inyong mga struggle ay mas malaki pa sa iba. So kanya-kanya po tayong pasan ng krus sa buhay. Pero tutulungan po tayo ng ating tagapagligtas kasi po dinaig niya na yung mundo. Sabi po sa Roma chapter 1 verse 16, "Sapagkat hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Grego." Napakaganda po ng sabi dito na hindi natin kailangan o ikahiya ang salita ng Diyos kasi ito po'y kaligtasan sa bawat nilalang. Imaginin po natin if magkakaroon po ng gyera, magkakaroon po ng lahat ng bagay,
yung unang-unang isi-secure ko po, yung scriptures. Hindi yung cellphone lang. Kasi malulobat to. Darating baka wala na tayong mga kuryente, no? For a long time. Pero yung banal na kasulatan, kahit yun lang dala ko, alam ko magiging kapangyarihan yun para maggawa uli, mag-restart uli ng panibagong bukas. Pwede ko yung ituro sa mga anak ko, sa magiging mga apo ko, magiging mga anak ko pa, di po ba? So, hindi natin alam what will happen sa future, what will happen next year, next 2 years, no? Pero ang alam natin, ang alam ko lang, na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. And may plano siya sa atin. Lahat ng ito may mga purpose sa buhay. And padalangin lang natin na kakayanin natin yung mga pagsubok at mga temptation na dumarating sa buhay natin. Huwag nating panalangin na lumayo tayo sa mga pagsubok. Kasi part po yun ng ating buhay. Even though minsan nakakatakot, minsan parang hindi tayo at ease, pero panalangin po natin na palakasin tayo ng ating Ama sa Langit. Bigyan po niya tayo ng karunungan, pagkakaintindi, na maintindihan natin yung mga dumarating na mga pagsubok at mga temptasyon sa buhay natin. Siguro masabi ko palakasin tayo sa mga temptasyon kasi part yun ng growing up. Part yun ng pagiging natin, matuto tayo. Pero hindi naman ibig sabihin na pupuntahan natin yung mga temptasyon para i-test natin kung malakas tayo. Sabi nga, huwag kang pumunta sa edge ng ng bundok or ng cliff kasi parang nilalagay mo sa sarili nung mahuhulog ka. No, wag tayong maglaro sa kasalanan. Kung sa sabi ng iba, mamamatay ka. Tama naman. Pero pag parati ka na sa gilid ng kalsada and you just think na hindi ako mamamatay kahit nasagasaan ako ng sasakyan, it's a different story. Di po ba? So, iba din yung nag-iingat, iba din yung alam natin paano iwasan yung mga temptasyon sa buhay natin. Yung mga pagsubok naman po ay nakadepende po yun sa atin eh. Halimbawa ng mga pagsubok. Pagsubok natin is mahirap tayo, nagkakaroon tayo ng kahirapan sa pera. So, minsan naisip natin na humiram ng pera. Pero isipin din natin kung paano tayo mag-earn, paano tayo kumita ng pera, pamamagitan ng pagninegosyo at iba pa. Pero kung doon na po tayo tututok sa paghiram ng pera, di tayo po yung lumalapit sa problema. Ganun po siya. So, tutulungan po tayo ng ating Ama sa Langit at ng ating Panginoong Jesucristo na dahan-dahan ma-resolve po yung ating mga suliranin sa buhay. Kasi alam nyo po, yung panalangin, ito yung communication natin sa ating Ama sa Langit. And binibigyan niya tayo ng lakas, binibigyan niya tayo ng information sa mga pangangailangan natin. At ito yung mga natutunan natin sa buhay. Ibahagi natin to sa mga kaibigan natin kung paano natin nalampasan yung mga pagsubok sa buhay natin at paano nakatulong ang mga panalangin, ang pagbabasa ng banal na kasulatan na kung saan nagbibigay sa atin ng solusyon. Dahil ito isang kaalaman. Hindi lang po siya kaalaman ng mundo, but ito po'y kaalaman galing sa langit. Alam ko po ng pagbabahagi ng katotohanan ay makakatulong sa atin. Hindi lang po sa akin, kundi para din po sa inyo at sa ating lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, ang buhay po ay napakaganda at napakasaya. Habang buhay tayo, ang aking paniniwala, tayo po ay nilagay ng Diyos dito sa mundo, hindi lang po para maghirap, para po i-enjoyin natin. Imagine po natin yung mga huni ng mga ibon. Napakaganda po. Kahit nakaupo ka lang po sa isang corner, maririnig mo yung huni ng ibon, yung pagaspas ng mga hangin sa mga puno, sa mga halaman, sa mga damo. Nilalanghap nating masarap na hangin, especially po pag nasa bundok kayo, di po ba? Yung simpleng pagkain na ating kinakain, damhin natin yung pagmamahal at ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Yun po yung patotoo ko sa inyo na tayo po ang makapagdidikta kung magiging masaya tayo sa buhay na ito o magiging malungkot tayo. Ito po isang journey sa buhay.
na kung saan tayo pipili kung tayo ba mag-i-enjoy sa journey na to or tayo'y maging malungkot. Yung mga darating na problema, sabi nga nila, tawanan mo and trust the Lord na tutulungan ka niya. I-appreciate natin yung mga challenges sa buhay natin. Yung bang kung sa classroom, pagbibigyan ka ng pagsusulit or activity ng inyong mga guro, ay dalawa yung pag-iisipan natin dito. Yung una is yung mag-i-enjoy tayo dahil ito yung opportunity para mag-grow. Yung isa naman, ayaw natin kasi tamad tayo, ayaw natin kasi trabaho, ayaw natin kasi hindi natin gusto. Depende po yun, di ba? Nakadepende sa tao kung ano yung magiging result. Depende sa magiging decision niya at choices na pipiliin niya. And para sa akin po, piliin po natin na maging masaya. Humingi tayo ng tulong sa ating masalangit na maging masaya tayo. It's a process po. Dahan-dahan, babaguhin ng ating Diyos yung ating buhay. Mga minamahal kong kapatid, ako masaya ngayong araw na to ng Friday kasi po ay mayroong pinapagawa sa akin and sabi ko maganda kasi early in the morning makapagawa po ako ng Come Follow Me. And after nito, ng Come Follow Me po, ay magtatrabaho na po ako sa iba po pong gawain. Alam ko sa hirap ng buhay nating dinadaanan ngayon, hindi po ako exempt doon. Pagdating po sa financial, sabihin na po natin dito sa Pilipinas, di po ba? Kailangan po natin magtrabaho pa, especially po yung mga anak natin, nagiging na po sila, lumalaki at sooner or later ay mag-i-enroll na po sila o mag-aaral na po sila sa kolehiyo. Yung kanila pong pamasahe, yung kanila pong bayarin sa school, sa exam nila. Pero alam ko na yung Diyos ay hindi tayo pababayaan. Hindi lang po yun sa school, mga pagkain ni Papa. Sometimes sabihin natin, Panginoon, yung pera ko po ay hindi enough. Pero pansin po ninyo, pag magbabayad po tayo, magbabahagi po tayo ng ating ikapo or tithing sa simbahan. Pagdating ng lingguhan or isang buwan, makita natin na mayroon pang sobra at sakto sa pangangailangan natin. Kasi yun po tayo kamahal ng ating Ama sa Langit. And alam ko sa aking puso na hindi man po ako mayaman, pero binibigyan po ako ng aking Panginoon ng pang-araw-araw kong mga pangangailangan sa buhay. And sabi niya nga, simplihin mo lang, Dave, yung buhay. Hindi mo kailangang maging komplikado habang nabubuhay ka sa mundo. Ibahagi mo yung aking salita, mamuhay ka ng mapayapa, kasi yung buhay dito, hindi naman tayo tatagal eh. Pero pag na-appreciate natin yung nilikha ng ating Panginoon, doon natin malalaman kung gaano ka ganda yung buhay. Napakabilis kasi po ng buhay pag susundan natin yung mundo. Di po ba? Pag puro na lang tayo trabaho, wala tayong pahinga, minsan din natin naiisip yung tama at mali, basta sugod na lang ng sugod, napakabilis. Pero pag-iisipin natin yung nilikha ng ating Panginoon, dahan-dahan humihinto yung mundo. Ang dahan-dahan na-appreciate natin yung buhay, nakapagbigay tuon tayo sa mahalagang bagay sa mundong ito. Bakit tayo nagmamadali? Bakit tayo kinocomplicate yung buhay? Tayo po ay dito sa mundo, ano lang po tayo dito, pass by, dadaan lang po tayo dito. Yung pagandaan po natin yung next life, yung kabilang buhay. Kasi sabi ng Panginoon, inihanda ko yung mga mansions ninyo para sa inyo. Makukuha lang po natin yung mga mansions na yon pag tayo po yung nagiging mabuti dito sa mundo. Tulad nga sa school, di ba? Kailangan makapasa tayo sa pagsusulit. Hindi naman kailangan na first honor tayo kasi hindi naman nire-require ng Panginoon yan. Yung ating Panginoon, siya yung magiging tutor natin, magiging gabay natin. Paghahayaan natin siya. Alam ko po na ang binabahagi ko sa inyo ay totoo. Mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. Ako po ay nagpapasalamat sa patuloy ko pong paggawa ng programang ito. Na kahit somehow po, makatulong po ako sa inyo
makapagbigay po ako ng inspirasyon at gabay sa all walks of life. Naway po na hindi po kayo magsawa na makinig ng mensahe ng Panginoon. At panalangin nyo rin po ako sa aking kalakasan, sa aking health, no, sa pamilya ko, na maging masaya po and enough na ma-provide yung mga pangailangan. And kayo din po pinapanalangin ko ngayon. Ama namin sa langit, papasalamat po kami sa panahon na ito na kami po'y andito ngayon makapagbahagi po ako ng salita ninyo sa aking mga kapatid, kapwa po miyembro ng simbahan at hindi pa po miyembro ng simbahan. Ang salita po ninyo ay para sa lahat, para po sa mga Hudyo at para po sa mga Griego. Ama, hinihiling ko po sa panahon pong ito sa mga tao po nakikinig sa panalangin. Naway gabayan niyo po sila sa kanilang journey sa buhay at trabaho nila, sa bahay man o sa labas ng bahay. Gabayan niyo po sila at proteksyonan niyo po sila sa mga masamang tao at sa mga hindi nakikita. Gabayan niyo po sila, Ama, sa mga pang-araw-araw nilang pangangailangan, sa pagkain po nila. Gabayan niyo po sila at paspasan sa mga may sakit po. Napagalingin niyo po sila at pakinggan niyo po yung kanilang pagsusumamo sa inyo. Maraming salamat, Ama, sa atonement ng inyong anak na si Jesucristo, sa pagbabayad sa hala po niya. Maraming salamat po sa pag-unawa and sa pasyensya na binibigay niyo po sa amin. Mahal na mahal po namin kayo, Ama. Ang lahat ng ito ay amin po iniwan, aking pong iniiwan sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.